Sa totoo lang, si Bonnie is capable by herself. Ang problema is ang weakness niya, wala nang iba kundi si Kuma lang. Yes. Emotion. Tsaka, malakas si Emotion. Bonnie. Take note 11 Supernova. Kamusta? Ito ang One Pips! Dito may kainan. Inuman. Kwentuhan. Siyempre, One Piece! ako si Koy. Ako si Mark. Rai. M. Jewelry Bonnie. Nagpakita ng napakalupit na skill ngayon sa chapter na to, which is ang near-death experience. Hindi niya hinawakan yung mga marine. No physical Hindi. contact doon, di ba? Meron. Miss Which is yung pistol na ginamit niya. Yun yung ginamit ng medium. Ang tanong niya kasi yung physical parang Hinawakan. Yung parang ginawa ni Sugar sa mga prisoners. Ginawa ni Sugar, physical contact yun. Kaya nga, yun nga, parang ganun. Kaso nga lang, physical contact pa rin. Kasi yung skill mo kailangan pa rin ipasa from one place to another. Ayun nga, so ginamit niya nga yung barrel as medium. Walang direct physical contact, di ba? Indirect physical contact. Inanete, nag-agree to disagree na lang no? So, yung pinahita niyang skill na near-death experience, no? Napaka-traumatizing kung ikaw mismo yung makaka-experience. Sino ba namang hindi? Makikita mo yung sarili mong pagkamat. Gago, putang ina. Raulo. hindi. Real talk talaga. Sino bang hindi? Oo nga. Pero tangina nga. Ano nga sarcastic na reaction niya? Bastos mo Kala ko kahit follow-up po lang sana si Brooke. Pero hindi Game. Sige na. Binastos mo ako, buddy. Di mo na ginalam. Binastos mo pa. Ginawa mo akong kako. Okay, game. Binaboy mo. Hindi siya OP yung skill Pero kung sino man yung magagamitan ng NDA, mawawalan talaga ng NDE. Oh. Near-death experience. Sino man yung magagamitan ng near-death experience? Near-death agreement. Ito, wait lang perma ka muna bago mamatay. May kontrata. Ito, wait lang perma ka muna bago mamatay. May kontrata. Grabe yung near-death experience is mawawalan ka ng moral. Kung sino man yung makaka-experience. Kasi makikita mo paano ka mamatay Actually, hindi mo makikita kung paano ka mamatay. Makikita mo... Sorry. Makikita mo lang parang patay ka na. Kasi bungo ka na lang Actually, hindi Hindi siya patay. Near death. So, hindi ka pa patay. Hindi, pinakita doon yung yung magiging itsura mo. pagpatay ka na. Tapos, wait lang, tanungin kita. So, bungo ka na lang, hindi ka pa patay nun? Wait lang, hindi tanong mo yung napansin ko yung hindi mo pinatagal yung mic. Bitaw mo na una kasi yung mic. siya yung parang pinababa yung moral ng mga marine. Kasi kung pababain yung moral, si Perona yung gagawa nun. Si Perona yun. Oo nga, gets ko nga. Pero yung nangyari kasi doon, hindi moral yung pinababa ni Bonnie. Ang ginawa ni Bonnie is pinakita niya kung ano yung tsura mo. Yung patay ka na. Tapos, ang naramdaman ng mga marine is takot. oo. Hindi moral. Ano siya, no? Magandang pang buy ng Pang time. psychological warfare. Oo. Saywar. Yun. Saywar. Siguro kung hindi pistol gamit ni Bonnie, kung sabihin natin Gatling gun. Putang dami nun. O kaya, hindi niya ginamit yung medium niya is hindi pistol, kundi gas cloud. Ganyan. Ooh, biological shit. Biological warfare. Psychological, biological warfare. Isipin niyo, ang pangalan yung kay... Tain yun. Yung pangalan nung kay ano? Cesar. Oo. Si Smiley. Oo. Natural. Isipin mo, si Smiley, pero instead na mapapetrify ka. Gusto mo, wag mo na itikit. Hoy! Hoy! Ano lang. Topic. Oh, Manahimik ka. Sorry. Yung kay Cesar, instead na mapapetrify ka, ang mangyayari sa'yo, mas may experience mo kung paano ka mamatay. Napaka-cold-blooded kapag ganun yung ginagawa mo. Pero may downside pa rin yung ability na yun ni Bonnie. Kung gagamitin niya yung kay Brook. Hindi, nakakalungkot pa rin kasing kay Brooke Hindi. I mean, ipapakita ni Bonnie yung itsura ni Brook pag namatay na siya.
Yes, sa bagay. Tsaka na-experience na kasi ni Brook kung paano mamatay. So, kumbaga, second nature niya, hindi naman sa second nature, alam niya na yung pahiramdam, so hindi na siya takot. Hindi talaga siya takot. Ano eh, pag one nun nga siya ay Big Mom eh. Diba? Sa akin na to. Pero, hindi siya pwedeng gawing Mm. sa gas cloud. Yung kay Bonnie. Why? Hindi siya pwede. Bakit? Yung kay... Wait lang. Kay Caesar is chemical weapon yun. Oo nga. Pero wala siyang devil fruit. Wala. Kumbaga yung petrification is parang ginawa niya lang Ayun yung By effect, ayun yung effect ng mismong gas. sa formula niya. Pero yung kay Bonnie, hindi pwedeng gawing gas cloud. So, kailangan may pera pa rin. Object. Sa akin, Kailangan may medium. in my Physical medium ba rin? sa akin lang hindi kita kinakancel Na undertake, no? Hindi, pero hindi ko yung opinion na pwede siya ilagay sa gas cloud. Hindi mo pa rin tinatanggal. Pero sa akin lang is negative siya maging ganun. Ang Hindi siya sabi ko lang, ganun ka-effective or ang sabi ko parang lang hindi maangas. pwede. Hindi ko naman siya pinupush. Ang Hindi pinush naman ko yung ko battery, sinasabi hindi ko. ito. Hindi mo ko sinasabi ko, si Mac SM eh. Anyways, ayun. Tignan nyo yung reaction ni Bonnie nung nakita niya si Kuma. Na gagamitan siya ng laser beam. Nung sinasakyan ni Bluegrass yung isang pacifista. Natulala na lang siya kasi siyempre naalala niya yung tatay. Father, can I have more soup? Hindi rin siya makapaniwala na sinasakin tatay niya ng Ng matanda. Hindi niya tanggap. Hindi niya tanggap may sugar mommy yung daddy niya. Sa totoo lang, si Bonnie is capable by herself. Ang Yes. problema is ang weakness niya, wala nang iba kundi si Kuma lang. Yes. Emotion. Tsaka, malakas si Emotion. Bonnie. Take note 11 supernova. 10 supernova, wala si Orog. Hindi counted si Orog. Sabi ko na magbitawan yun naman yun eh. Hindi counted si Orog. Naurog ba? Naurog. Sabihin natin 100 million yung first bounty niya. Ay, naging 100 million as a rookie. Pero hindi po siya counted as supernova. Ano siya, naging Pluto. Hindi na siya counted as planet. Damn. Saklap Mas na eh, no? masakit yun. Yung tipong dinismiss ng scientific community yung Pluto. Siya, dinismiss siya ng One Piece community. Next time, balikan na lang uli pag nag-agree na yung iba. Buta, parang parang malala ka pa kay Kako nun. Hindi lang. Yung author pa mismo parang kinalimutan na siya. Kinalimutan, wala eh. Wala na naging movement si Urog. Okay. Balik tayo kay Bonnie. Si Bonnie sa last panels, inatakin niya si Saturn. Okay, eto na. Yung sa dialogue, dun sa last panel, merong sinabi sa panel dito kay Bonnie na, I have given an order. Vegapunk, erase his individuality completely. But if you do that, Kuma, cut, make sure no trace of him remains. Eto yung conclusion ko lang. Si Saturn ba, or si Saturn yung dahilan kung bakit naging shell na lang si Kuma? Yung niyan, parang possible na siya. Kasi kung titignan nyo at matatandaan nyo, yung position niya as pagiging Gorosei, siya yung head ng scientific and Defense. technology. Scientific and defense. Scientific defense. Scientific and defense, di ba? Hindi Scientific defense. scientific defense. Yes. Okay. Division. Oo. Parang Sige. ganun. Kasi gusto ko sanang bigay ng theory about kay Kuma. Hoy! Yung tipong, What? yung What? tipong pagkakasunod ng mangyayari. Paulat! Gusto mo magbigay ng? Theory. What? Damn.
Bihira lang yan. Maglalapag na ang teorema. Init mga kaibigan. Ginawa ko Unang maglalapag ng teorema si M sa episode na 1094. Hindi, yung kay Nefertari. So, Di ba nagbigay ako ng detailed na theory doon? What? Alimutan mo na? Hindi, alam ko yan. Pero bihira ka lang kasi talaga mag-drop ng theory. Huwag na sa akin yung mic. Okay. Dito natin masabi na tama yung sinabi ni Akainu na living vessel, tama ba? Wala na siyang emotion, wala na siyang katauhan, wala na siyang kuma sa kanyang katawan. Pero bakit ganun ginagawa niya? Anong meron? Animal instinct. Yun nga, Diba? explain ko nga eh. Okay, yun nga sinabi ko. Ito Yun na ano nga ko lang. Cut! Kung nagustuhan nyo ang mga videos namin, you can like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel. I-follow nyo na rin kami sa Facebook para mas updated kayo sa mga videos na gagawin namin tungkol sa One Piece at regarding sa mga videos na lalabas dito. Yeah! Ang galing.